Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa panampalataya. Muli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang ating paksa na pag-usapan sa mga oras na ito ay patungkol po sa usul as-sunnah o yung tinatawag na aqidah, paniniwala na mula kay Imam Ahmad rahimahullah. At ang ating paksa na pag-usapan ay dalawa. Una-una, al-imanu bi khurujil masih ad-dajjal. At pangalawa ay ang tinatawag na al-imanu bi nuzuli Isa alayhi salam akhir az-zaman. Ang una ay patungkol sa paglabas ni Dajjal, Masih ad-Dajjal. At pangalawa ay ang pagbaba ni Propeta Isa alayhi salam. Sinabi ni Imam Ahmad rahimahullah, qala al-Imam Ahmad rahimahullah, wal imanu anna al-Masih ad-Dajjal kharijun. Kabilang sa dapat paniwalaan ng isang mananampalataya na ito ay kabilang sa saligan. Kabilang sa dapat paniwalaan ng isang mananampalataya upang siya ay mabilang sa paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah ay ang al-imanu anna al-Masih ad-Dajjal kharijun. Ang paniniwala na si Masih ad-Dajjal ay lalabas. Siya ay isa sa mga nilikha, isang nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa angkan ni Adam alayhi salam, ngunit siya ay darating na fitna sa mga tao. Maktubun bayna aynayhi kafirun. At nakasulat sa kanyang noo ang kafirun. Nakasulat sa kanyang noo ang kafir. At sabi ito, wal ahadithu allati ja'at fihi wal imanu bi anna dhalika kainun. At yung mga ahadith, mga nabanggit na hadith patungkol dito ay dapat paniwalaan ng isang manampalataya. At dapat paniwalaan na siya ay tinatawag na lalabas at siya ay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang sa mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala, at siya ay darating bilang fitna, pagsubok sa mga tao. At kabilang sa mga dalil, ang nabanggit sa hadith ni Ibn Majah na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min al-Masih ad-Dajjal. Sabihin, gusto niyo ba na sabihin ko sa inyo ang mga bagay na kinakatakutan ko? Akhwafu indi, as kinakatakutan ko, mas kinakatakutan ko kaysa tinatawag na paglabas ni al-Masih ad-Dajjal. Ibig sabihin dito ay sinabi sa hadith na mayroong tinatawag na Masih ad-Dajjal, yung paglabas ni Masih ad-Dajjal. Sinabi niya, qulna bala, opo ya Rasulullah. Sinabi niya, faqal ash-shirk al-khafi, yung shirk na patago. Shirk na patago, yun ang mas kinakatakutan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ganoon din, nakabilang sa mga hadith na nabanggit, annahu yakhruju min biladi Asbahan yatba'uhu 70,000 min Yahudi Asbahan. At kabilang sa mga nabanggit sa tinatawag na hadith ay siya ay lalabas mula sa lugar na Asbahan. Asbahan, na kung saan siya ay ang kabilang sa mga tagasunod niya ay 70,000 mula sa mga Hudyo ng Asbahan. So kabilang lang sila sa mga tagasunod ni Dajjal. At pagkatapos ay sabi dito, fayasmahul arda kullaha illa Makkah wal Madinah. Darating siya na pupuntahan niya ang lahat ng lugar at magpapalaganap siya ng fitna sa mga oras na ito maliban sa Makkah at saka sa Madinah. Ang Makkah at saka ang Madinah ay ito ay pangangalagaan ni Allah sa pamagitan ng pagbabantay ng mga anghel, kaya hindi makakapasok dito si Dajjal. At kabilang din sa patunay ang dua na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith ng Bukhari at Imam Muslim na Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabri wa min adhabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil Masih ad-Dajjal. Ito ay hadith na tama mula sa hadith ni Imam Bukhari at Imam Muslim na kung saan ito ay dua ni Propeta sallallahu alaihi wasallam pagkatapos ng tasyahud o huling tasyahud bago magsalam, na ito ang pagpapakupkup kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kaparusahan sa libingan. So, ibig sabihin ay mayroong parusa sa libingan. Yan ay malinaw na hadith at tamang hadith. Pagkatapos ay mayroong biyaya
sa libing, merong tinatawag na kaparusahan doon at meron ding biyaya doon. Wa min fitnatil mahya wal mamat. At pagkatapos wa min syarri fitnatil masihid dajjal. At binanggit niya rito ay yung fitna, pagsubok na dala ni al-Masih ad-Dajjal. At dito kabilang ito sa mga hadith na nagpapatunay na mayroong kaparusahan sa libingan at meron ding nilikha na si Dajjal na lalabas. At ayon sa ating mga ulama, sino man ang hindi maniwala sa paglabas ni Dajjal at pagbaba ni Isa alayhi salam ay maaring siya ay maging kafir kapag siya ay malinaw sa kanya yung mga hadith, at ito ay hadith mula sa Imam Bukhari, Imam Muslim at mga tamang hadith ito, ngunit hindi niya pinaniwalaan pagkatapos na maipaliwanag sa kanya itong tinatawag na mga paniniwala na ito. So dahil dito ay nararapat sa isang mananampalataya na paniwalaan niya dahil ito ay mga pundasyon ng paniniwala ng isang Muslim na dapat niyang paniwalaan. Nabanggit rin sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa hadith ni Imam Bukhari at Imam Muslim, na kung saan ay si Dajjal ay nagpaalala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at siya ay nagbabala. Sabi niya ay inni undiru kumuhu. Siya ay nagbabala sa tinatawag na mga pagsubok na ito na darating. Kabilang dito ang paglabas ni Dajjal. Sinabi niya, was aqulu lakum shay'an ma qalahu ahadun qabli. At meron akong sasabihin sa inyo na itong mga bagay na ito ay wala pang nakapagsabi sa inyo. Innahu a'warul aini al-yumna. Pagkatapos dahil si Dajjal, isa sa katangian ni Dajjal ay isa lang ang kanyang mata. Isa lang ang kanyang mata at yung tinatawag na kanyang noo ay nakalagay dito, nakasulat dito ang kafir. At dahil dito sabi, wa yakhruju ma'ahu jannatun wa ma'ahu narun. At ayon sa ating mga ulama ay siya kabilang sa kanyang mga ibibigay sa kanya na kakayahan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay dala-dala niya ang impyerno at paraiso. Pero ito ay kabaliktaran. Ang impyerno niya ay ito ang paraiso at ang paraiso ito ay kanyang impyerno. Ngunit ito ay sa pamagitan ito ng pahintulot ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil ito ay fitna. Pero isa sa mga nabanggit sa hadith ay makikilala siya ng mga mananampalataya dahil sa katangian na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At sinabi rin sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na walang propeta maliban na sila ay nagbabala sa kanilang mga nasyon sa pagdating ni Dajjal. Ngunit si Propeta sallallahu alaihi wasallam siya ay nagbalita ng marami pang mga katangian. Siya ay nagsabi pa ng ibang mga katangian. Mga katangian na kung saan ito ay sobra sa mga pagbabala ng iba pang mga propeta. At kabilang dito sa mga hadith na ito ay yung nabanggit na siya ay may dalang tinatawag na paraiso at saka mayroong dalang impyerno. Ganon din na sa mga oras na ito ay maaari niyang buhayin ang nanay at tatay ng isang tao. Ito ay isang pagsubok sa mga tao na napakadelikado ito. Ngunit nagbabala si Propeta sallallahu alaihi wasallam na sino man ang abutan niya ito ay lumayo siya. At makikilala ng mga mananampalataya si Dajjal dahil sa nabanggit sa tinatawag na mga hadith na binigkas sa atin o binanggit sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang katangian. So kabilang ito sa tanda o malaking tanda ng araw ng paghukom na kung saan kapag ito ay dumating, ay sunod-sunod na ang pagdating ng mga tinatawag na mga malalaking tanda ng araw ng paghukom. So dahil dito ay narapat sa isang manampalataya na paniwalaan niya. Dahil ayon sa ating mga ulama, sino man ang hindi maniwala dito ay maaari siya maging kafir kung malinaw sa kanya ang lahat ng dalil. Ito ay matitibay na mga dalil. At marami po ng mga sekta na nag-aangkin na sila ay mga Muslim na hindi nila pinaniniwalaan ang mga hadith na ito, yung tinatawag na mga Jahmiyya at saka Mu'tazila, ang iba sa kanila ay hindi nila pinaniniwalaan ang bagay nito. Nawa ay gabayan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa ay al-imanu binuzuli Isa alayhi salam akhir zaman. At dito yung paniniwala sa pagbaba ni Propeta Isa alayhi salam sa huling panahon. At ito ay pagkatapos ng dumating si Dajjal ay nabanggit sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay bababa si Propeta Isa alayhi salam. Sa paniniwalang Islam ay si Propeta Isa alayhi salam ay itinaas
siya sa langit at hindi siya namatay. Ay nabanggit sa hadith, bal rafa'ahu Allahu ilayhi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu. Hindi nila napatay at hindi nila napako sa krus si Isa alayhi salam, bagkus meron siya naging kamuka. Pero si Isa alayhi salam ay niligtas at itinaas sa langit ni Allah subhanahu wa ta'ala. Patunay rin ito na si Allah ay nasa itaas ng kanyang mga nilikha. So dahil dito ay malinaw na dalil na si Allah ay nasa itaas ng kanyang mga nilikha dahil si Isa ay sabi niya itinaas niya sa kanya. So nasaan si Allah? Nasa itaas ng kanyang mga nilikha. So dahil dito ay bababa si Propeta Isa alayhi salam kapag lumabas na si Dajjal at nagpalaganap siya ng fitna ay darating si Propeta Isa alayhi salam. Nabanggit sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Imam Muslim, yanzilu Isa ibn Maryama minas sama wa yaqtulu ad-dajjal bi babil lud. Siya ibababa si Propeta Isa alayhi salam at papatay niya si Dajjal. Isa ito sa mga misyon ni Propeta Isa alayhi salam. At maraming mga hadith katulad na nabanggit sa hadith ni Imam Muslim na kung saan ay darating bababa si Isa alayhi salam na siya ay dala ng dalawang anghel. At pagkatapos ay siya ay bababa sa silangan ng Damascus. At pagkatapos ay papatay niya si Dajjal. Ganon din, siya ay magpapalaganap ng kapayapaan sa lupa. Si Isa alayhi salam. At ganon din na tatanggalin niya ang mga krus. At ganon din na papatay niya ang mga baboy. Kabilang ito sa mga hadith na nabanggit. Which is dapat na paniwalaan natin dahil si propeta ang nagsabi dito. As-sadiq al-masduq, ang matapat at katanggap-tanggap at dapat paniwalaan ang kanyang mga salita na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dahil dito, pagkatapos ay siya rin, si Propeta Isa alayhi salam ay hindi darating bilang isang tinatawag na bilang isang Panginoon dahil siya ay hindi Panginoon. Ganoon din hindi siya propeta sa sarili niyang tinatawag na mga batas, kundi siya ay sa batas ng Islam. At pagkatapos ay pag napatay niya si Dajjal at nagpalaganap siya ng tinatawag ng kapayapaan sa lupa at lahat halos ay tinatawag na makakaramdam ng kapayapaan na ito at paniniwala sa nag-iisang tagapaglikha, ay lalabas ang Ya'juj wa Ma'juj na sila ay napakarami at ito ay napakadelikado ng mga tao. At pagkatapos ay sila ay pupunta si Isa alayhi salam at ang mga tao na mananampalataya kasama niya sa bundok ng Tur, sa bundok ng At-Tur, at sila ay mananalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala ng mga panalangin na sila ay iligtas ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa tinatawag na pagsubok mula kay Ya'juj wa Ma'juj, na ito rin ay mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit ito ay pagsubok, tanda ng araw ng paghukom. At pagkatapos sila ay manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil si Allah ang may kakayahan sa lahat ng bagay. So dahil dito, si Isa alayhi salam, ganoon din ang kasama niya mga mananampalataya, ay pararamihin nila ang kanilang panalangin kay Allah sa bundok ng Tur, at doon ay ibababa ni Allah subhanahu wa ta'ala, magpapadala siya ng mga ibon, na malaking ibon na kung saan at napakarami, at sila ay kukunin ng isa-isa at itatapon ang mga ito hanggang sa linisin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kalupaan, papaulanin niya ng malakas, linisin niya ang kalupaan dahil sa sobrang dami ng Ya'juj wa Ma'juj. At dahil dito, pagkatapos ay si Isa alayhi salam ay tinatawag na magpapalaganap ng kapayapaan. Ganun din ang paglabas ni Imam Mahdi, at ganun din si Isa alayhi salam dahil sa nabanggit sa banal na Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, lahat ng buhay ay makakatikim ng kamatayan. Si Isa alayhi salam ay katulad natin na siya rin ay isang tinatawag na katulad natin na tao, kaya siya rin ay babawian ng buhay. Kaya isa sa mga misyon niya ay kabilang dito ay bababa para mamuhay pagkatapos ay mamatay dahil siya rin ay tao at hindi siya Diyos.
At wala siyang sinabi, maging sa Biblia, wala siyang sinabi ni isang talata na ako ang inyong Panginoon at ako ay inyong sambahin. At wala siyang sinabi na siya ay may kapangyarihan dahil ang kanyang kakayahan na sinasabi niya na ito ay mula sa Diyos. So, yan po ang kabilang sa paniniwala sa pagbaba ni Propeta Isa a.s. na lahat po ito ay mga tanda ng araw, malaking tanda ng araw ng paghukom. At ito po ay dapat paniwalaan ng isang Muslim. Dahil ito po ay mga saligan, mga pundasyon ng paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kaya sino po ang hindi maniwala sa paglabas ni Dajjal at ganoon din na pagbaba ni Propeta Isa alayhis salam, ay sila po ay hindi matatawag na Ahlus Sunnah wal Jamaah. At kapag sila ay nakita nila, nabasa nila, pinaliwanag sa kanila ang mga dalil na ito ay malilinaw na mga dalil mula sa hadith Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibn Majah at iba pang mga hadith na itinama ni Sheikh Albani rahimahullah na hindi nila tinanggap ang mga hadith na ito, ay sila ay maaaring lumabas sa relihiyong Islam dahil ito po ay mga pundasyon, saligan ng paniniwala sa Islam na dapat paniwalaan ng isang mananampalataya. Nawa po ay nakapulot tayo ng aral sa mga oras ito. Ako po muli ay nagpapasalamat sa inyo. Nawa ay tanggapin ni Allah ang ating mga mabuting gawa, dagdagan ni Allah ang ating mga kaalaman, ganun din na ito ay maisabuhay natin, maibagi natin. Ako po muli ay bumabati sa inyo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.